Hello guys. So, ang topic natin for today, eto, mga gawin mo para mahalin ka or ma-inlove sa iyo ang lalaki. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, eto, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Ating aalamin. Number one, eto, yung pagiging totoo at may kumpiyansa. Alam nyo, ang mga ganitong katangian ay sobrang napaka-attractive sa lalaki. Lalong-lalo na yung pagiging natural mo. Hindi mo na kailangang magpanggap. Hindi mo na kailangang baguhin ang itsura mo para magustuhan ka. Ika nga, just be yourself, okay? Be natural, okay? Ipakita mo yung totoong ikaw at sigurado na mas ma-appreciate ng lalaki yon. Sa totoo lang, yun ang mas gusto nila at mas hinahanap nila sa isang babae. Yung ikaw ay nagpapakita ng totoong ikaw. At eto pa, yung mataas ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Kapag nakikita ng lalaki na kayang-kaya mong dalhin ang sarili mo in any occasion, kung saan ka man mapunta, sa iyong mga kilos, mga ginagawa, sobrang kaakit-akit yan sa lalaki. Kung kulang ka sa confidence, yan ay pwedeng i-improve, okay? Ang confidence or kumpiyansa ay nababago yan, okay? Nasa mindset lang yan. Kaya baguhin mo yung mindset mo at sigurado kapag nasa positive side ka, mas lumalabas yung kumpiyansa kapag ganyan ang ginagawa mo. Sigurado na maraming lalaki ang makakapansin sa iyo. At sigurado na madaling mai-inlove sa iyo ang lalaki sa ganyang mga katangian mo. Number one. Number two, ipakita at iparamdam sa kanya ang pagpapahalaga at pag-aalaga mo sa kanya. Kapag yung babae na kanilang napupusuan ay napapansin or nararamdaman niya na siya ay may halaga sa kanya, ibig sabihin ay talagang importante ka sa kanya, inaalagaan mo siya, sigurado na mai-inlove ang lalaki sa iyo. Kasi ang lalaki, gustong-gusto niya na siya ay inaalagaan. Gusto niya yung nararamdaman niya na binibigyan mo siya ng halaga, ng importansya. Okay? At isa pa, yung gustong-gusto niya na pinapamper mo siya, na inaalagaan mo siya. Marami kang pwedeng gawin para ipakita mo ang mga yan. Sa simpleng pagkain na lang, di ba? Yung ipinaghahanda mo siya ng kanyang pagkain. Ipinagluluto mo ng kanyang paboritong pagkain. Yung talagang inahanda mo yung kanyang mga gamit bago siya pumasok. Yan ay pagpapakita ng pagpapahalaga at yung inaalagaan mo siya bilang lalaki. Kapag ganyan, nako, sobrang mai-inlove yan sa iyo. Kasi yan ang weakness ng lalaki. Okay? Of course, hindi ko nilalahat. Kasi may mga lalaki talaga na literal, na loko-loko. Ang mga yan, ibang usapan na yan. Pero, most of the time, ang lalaki, kapag ganyan ang trato mo sa kanya, sigurado na hulog na yan sa iyo. In love na in love yan dahil sa mga trato mo, treatment mo sa kanya. Number two. Number three, eto, yung mag-invest ka sa sarili mo sa aspetong physical, mental, at emotional. Unahin natin yung physical. So, ito na, yung nakikita sa iyo. Yung literal na physical na nakikita ng mga mata. So, yan yung itsura mo. Okay? Invest. Ibig sabihin, pahalagahan mo yung sarili mo. Ayusin mo, magpaganda ka. Magsuot ka ng mga damit na naaayon or nababagay sa iyo. Hindi kailangan yan ay mamahalin. Ang mahalaga ay nababagay at kaya mong dalhin. Yun ang importante. Siyempre, kapag physical, ibig sabihin ay yung katawan mo. So, pahalagahan mo ang katawan mo. Ayusin mo ang sarili mo. Ma-attract ang mga lalaki sa iyo. Madali silang ma-inlove. Kasi ang mga lalaki, yan talaga ang unang-una nilang napapansin sa babae.
yung nakikita ng mata. So, ayusin mo ang sarili mo, magpaganda ka, mag-gym ka, huwag kang lumamon ng lumamon, okay? Para maging attractive ka. At eto naman, yung sa mental aspect. Kailangan bilang babae ay may laman ka. Ibig sabihin ay ginagamit mo ang isipan mo, okay? Hindi kailangan marunong ka sa eskwelahan para magawa yan, okay? Marami ang nag-aral sa school pero hindi marunong sa totoong buhay, okay? Hindi sila street smart. Marami din ang hindi nakapagtapos ng kolehiyo pero magagaling sila, mahuhusay, madidiskarte, okay? Yan yung mga katangian na kapag nakikita ng lalaki, grabe ang kanilang paghanga sa mga babae na may diskarte, ginagamit ang isipan, nag-iisip sila sa mga ikabubuti ng buhay. Okay? So, kapag ganyan na talagang nag-iisip ka, ginagamit mo yung talino mo sa mga bagay na nagiging mas productive ka bilang babae, sigurado na maraming lalaki ang makakapansin sa iyo. At nakaka-inlove yan. Yan ang gustong-gusto ng mga lalaki na maging partner. Kasi katulong ka na niya na magiging mas successful pa sa iyong buhay bilang magkarelasyon in the future. Okay? At eto pa, sa aspetong emotional. Simple lang yan. Ang mga lalaki ay gusto nila na sila ay minamahal. Magaling kayong magpakita ng emosyon, maglambing. At yan ay weakness ng mga lalaki. Mahina ang lalaki sa mga ganyan. Kapag pinapakita nyo yung soft side, yung feminine side nyo bilang babae, yung pagmamahal nyo ay ipinaparamdam nyo, sigurado na ang lalaki ay bibigay yan. Kasi ang lalaki, hindi naman sila very emotional eh. Yung aspect na yan na nakikita niya sa iyo, mahuhulog siya. Na-appreciate niya yan at sigurado na madali siyang ma-inlove kapag nakikita niya yung mga ganyang ginagawa mo sa kanya. So ayan po, ang number 3. Number 4, maging masayahin at optimistic. Ang mga lalaki ay gustong-gusto nila ang babae na light-hearted. Ito yung mga babae na masasayahin. From a distance pa lang, malayo pa lang, ay nakikita niya na ikaw na ay nakangiti. Madaling lapitan at kausapin ng lalaki. It attracts the opposite sex kapag ganyan. Okay? So ladies, maging masayahin ka para sigurado na maraming lalaki ang makakapansin sa iyo. At ito rin yung pagiging optimistic mo sa buhay. Ibig sabihin ay ikaw ay laging nasa positive side, okay? Hindi kayong laging nega. May mga tao kasi na, di ba, masusungit, di ba, yung parang laging galit, ang dami-daming problema, maliit lang na bagay, ay ang pag-atake nila ay nasa negatibo. Sa halip na pwede namang gawin in a positive manner or way, di ba? Yun yung pagiging optimistic. So, yung mga ganyang katangian ay sobrang kaakit-akit yan sa paningin ng lalaki. Kasi nakikita niya na kapag ito ang babaeng magiging partner ko, mas masaya, mas madali ang buhay. Siyempre, kapag optimistic ka, sigurado na tinutulungan mo yung magiging relasyon mo. Di ba? Ini-encourage mo siya, binibigyan mo siya ng moral support. Eh kung ikaw yung pessimistic or yung nega, eh di lagi mo lang siyang binubungangaan. Lagi mo lang nakikita yung mga mali. Pag ganun, walang mangyayari. Kaya kapag ikaw ay masayahing babae, optimistic ka, sigurado na madaling-madaling ma-inlove sa iyo ang lalaki. Kasi nakakapanghinayang ang mga ganyang katangian, di ba? Kaya sigurado na maraming lalaki ang magkakandarapa kapag nalaman nila ang mga ganyang katangian mo. Sobrang kahanga-hanga at nakaka-inlove. Number 4. So, ayan po ang ilan lamang sa maraming pwede kang gawin para ma-i-inlove sa iyo ang lalaki. So ladies, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.